Asia 1. Asia 1 pure gold po. Pure gold po. Pwede po ma'am, yun po, paano na lang po ma'am? Pasend na lang po ako nung pinaka-landmark po. Yung pure gold po. Para i-ano ko na lang po. Sige po, thank you po. Tama ka eh. Ako si Edgar Ponce Manala, isang graduating student. Bilang isang delivery rider, sobrang hirap. Kasi kalaban mo dito yung init, pagod. Minsan, nagde-deliver ka, mainit, tapos biglang may ulan. Kaya ang tendency nito, magkakasakit ka, tatrangkasuhin ka, sobrang hirap, gutom. Sobrang hirap maging isang delivery rider at isang estudyante, lalo na kailangan mong i-balance yung oras mo. Minsan, nagde-deliver ako kasabay ng online class ko. Sobrang hirap kung paano ko aasikasuhin yun. Kung sino yung uunahin ko, yung delivery ko ba or yung online class ko muna. Sobrang hirap kasi doon na dumarating sa point na hindi na ako nakakapakinig. Yung pag-aaral ko, nababaliwala ako na hindi ko na masyado na-handle yung yung pag-aaral ko. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Nung nagsimula yung pandemya, dito lahat pumasok yung mga problema namin kasi hindi naging sapat yung pagsustento sa aming anim na magkakapatid. Hindi naging sapat yun para sustentuhan kami. Kaya bilang isa panganay, naisipan ko na magtrabaho kasi naramdaman ko kung ano yung klase ng hirap ng buhay namin nung sila mama at papa lang yung nagtatrabaho. Sa sobrang busy ko nga sa umaga, sobrang hindi ko na mapansin. Kaya ang ginagawa ko na lang, once na nagpapasa yung prof ko ng PPT, yung mga recording nila, sa gabi ko lang sila naharap. Kaya tuwing gabi, napupuyat talaga ako kasi tinecheck ko yung mga notes, yung mga dapat ipasa, yung mga dapat asikasuhin, yung mga activities na dapat ipasa. Kaya tuwing gabi, nag-advance reading ako para once na may mga surprise quiz, is masagutan ko sila. And sobrang hirap lang kasi kailangan ko i-adjust yung oras ko kasi kailangan ma-manage ko sila. Kasi kapag hindi ko ma-manage parehas, yung isa mapapabayaan ko. Ganun sobrang hirap, lalo na graduating na ako. Ang hirap bilang isang estudyante talaga na pagsabayin yung pagtatrabaho at yung pagdi-deliver ko. Kahit ganito na nararanasan ko, nagpapasalamat ako sa mga tao nandyan, sa mga taong sumusuporta sa akin, at sa mga tao na nagsilbing inspirasyon ko, lalo na sa parents ko, sa kapatid ko na naging lakas ko sa bawat hamon sa buhay ko. Sila yung naging sigla ko sa bawat biyahe ko. Sila yung nagsilbing inspirasyon ko. Sa mga kagaya ko na isang estudyante at working student, masasabi ko na dapat tibayin nyo ng loob nyo, dapat alam nyo yung goal nyo sa pagkatrabaho, dapat alam nyo yung pinanghuhugutan nyo sa araw-araw. Alam ko sa sobrang hirap yung mga nararanasan natin. At lagi natin tatandaan na wag tayong susuko. Pwede tayo magpahinga pero wag tayong magsusuko. Hindi naman karera yung buhay eh. Hindi naman ito yung isang karera na kung saan is dapat may pag-unahan ka sa iba o may pagkompetensya ka sa iba. Kailangan unahin mo yung sarili mo, yung pamilya mo, mas unahin mo sila, higit sa lahat. Mas unahin mo kung ano yung ikakaligaya mo, ikakasaya mo, at higit sa lahat, yung ikakabuti ng magulang mo.